Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the Book of Acts, aklat po ng mga gawa, chapter 4, verses 12 hanggang 14. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Nagtaka ang buong Sanhedrin sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nalaman din nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. A powerful testimony. Lahat po tayong mga Kristiyano gusto nating mag-share ng gospel. Kaya lang po, kadalasan nalilimitahan po tayo ng ating pong takot o pangamba na baka hindi tayo tanggapin ng tao kung tayo po'y mag-share ng mabuting balita. Kung titignan po ninyo si Pedro at si Juan, sabi po rito sa English Bible, sila po'y unschooled, hindi nakapag-aral. At ang sabi, pangkaraniwang tao lamang, ordinary men. Pero ang kapansin-pansin sa kanila, sabi rito, ay meron sila nung tinatawag na boldness. Matapang po silang ipinangaral ang mabuting balita. Pangalawa, nakita ng madla sa kanila na sila'y kasamahan ng Panginoong Hesus. So evident sa kanilang buhay yung presence ni Christ. At higit sa lahat, meron po silang proof or pruweba. Sa panahon natin ngayon, ang tao naghahanap po yan ng proof ng resulta kung paano kumilos sa kanilang buhay ang Panginoong Hesus. At sa bahaging ito ng Biblia, may kita po natin na ang evidence po ng kapangyarihan ng gospel ay yung pinagaling ng Panginoon, yung lalaking lumpo. Kaya huwag po tayong matatakot na mag-share ng gospel at huwag nating iisipin na hindi natin ito kaya. Kung tayo po'y nasa Panginoon at tayo po ay tunay na lumalakad sangayon sa kanyang kalooban at tayo po'y puspos ng Espiritu ng Diyos katulad ni Pedro at ni Juan, magagawa po nating magbigay ng isang powerful testimony at makapag-share ng gospel. So una-una po, kailangan po alam muna natin yung mensahe. Kasi sa verse 12, ang sabi po dyan, kailangan alam natin na salvation is found no one else, for there is no other name under heaven given to man by which we must be saved. So kailangan ipakilala natin si Jesus na siya lamang yung only way for salvation. Wala nang iba. At alam ko po sa ating mga churches, marami na pong itinuro sa ating pamamaraan ng pagbabahagi ng gospel. Iba-iba po yung method. At yung iba sa inyo maaaring napag-aralan nyo na ito. Pero para sa akin po, pinakasimple po yung manggagaling sa inyong unawa mismo ng gospel. Kasi alam nyo po ba na yung gospel o yung salvation, it covers our spirit, soul, and body. Kadalasan po, ang naipapangaral lang ay yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pero alam niyo po ba na ibig sabihin ng salitang save ay deliverance from sin, sickness, and suffering. Ibig sabihin, deliverance from all forms of evil. Kaya huwag nating limitahan ang pag-share ng gospel sa isang aspeto lang ng buhay ng tao. Don't limit the message. Tandaan niyo pong ino-offer ng Lord eternal life, new life, and abundant life. Kaya maaaring yung sinisharean ninyo, ang problema niya ay karamdaman o relationship. Yung problema ng iba, baka mamumuhay sila ng under bondage ng isang matinding bisyo o bagay na nagpapahirap sa kanila. Ang gospel po kino-cover lahat yan. Kaya don't limit the message. Minsan naman may mga taong nahihirapan lang, nalulungkot, natatakot. Abot pa rin po yan ng mabuting balita. Ngayon, maraming taong nakikita ko na di-depress.
abot pa rin ho yan ng mabuting balita. Kaya napakahalaga po na huwag nating limitahan yung mensahe ng gospel. Tandaan niyo po, ang gospel po ay nakakapagpagaling ng buhay ng tao. At pangalawa, magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ako po naniniwala yung boldness po ng mga apostles nang galing po sa Holy Spirit, sabi sa Acts chapter 1, verse 8. Pero mahalaga rin po na matagal nilang nakasama ang Panginoong Hesus. 3.5 years. Ano po? Kaya sabi diyan, nakita sila ng mga tao at alam ng mga taong nakasama nila si Jesus. So yung anointing po kasi, yan po ay nara-rub off, no? Kumbaga parang naipapahid sa iyo kung madalas mong kasama ang isang tao na anointed rin. Ano po, katulad ng Panginoong Jesus. Siya yung anointed one. Kaya mahalaga po yung discipleship. Ano po, yung laging pag-aaral po ng salita ng Diyos, pakikinig po sa mga mentor natin, sa mga pastor natin, at higit sa lahat yung pong presence ng ating pong Panginoon, masusumpungan po natin yan sa prayer. Kaya kung everyday nagpe-pray po kayo, damang-dama ng madla ng taong makakakita sa inyo yung presence ni Christ. Ano po? Naalala ko po noon, may nag-share sa akin ng gospel. Actually, mas tumatak yung patutuo niya sa akin eh. Kasi hindi naman nakapag-aral yung taong yun. Pangalawa, hindi siya marunong magsalita ng Tagalog. Siya po yung Bisaya. Pero tuwing sasabihin niya po sa akin yung salitang, mahal ka ng Diyos, Brother Jojo. Alam niyo po, tagus sa puso ko yung kanya pong sinabi. Para bagang napaka-iksi lamang ng word na yon, pero napaka-makapangyarihan pagka napakinggan mo yung sinabi niya sa akin na mahal ka ng Diyos, Brother Jojo. Kaya dito makikita po ninyo, wala po sa dami na sinasabi yan eh. Minsan po sa anointing na nagmumula dun sa taong nagsasabi ng mabuting balita o nangangaral ng mabuting balita. Panghuli, na po, sila Peter and John, meron silang ebidensya. No? Merong proof yung kanila pong message. May gumaling na lumpo. No? In this case, healing po yung miracle na naganap. Pero huwag kayong mangamba. Alam niyo po, iba-iba tayo ng miracle eh. Sabi ko nga po sa inyo, yung iba sa inyo, maaaring change life na bagong buhay. Yung iba, healing. Yung iba, restoration ng relationship. Yung iba, deliverance from bondage or financial breakthrough ang naranasan ninyo. Gamitin nyo ito as a testimony. Tandaan nyo, kaya nangyari po sa buhay ninyo, yung mga bagay na yan, kaya kayo napalaya, gumaling, napatawad sa kasalanan, nabuo yung inyong pong mga relationships, naayos ang inyong buhay, inalaw yan ng Diyos na maganap sa inyong buhay upang gamitin nyo as testimony to share the gospel and to draw people to Christ. At lagi nyong tatandaan, lagi natin dapat luluwalhatiin ang Diyos at ang ating Panginoong Jesus. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.